Isa ka rin ba sa naka-curious kung totoo ba ang usap-usapan patungkol sa mga nilalang ng dilim? Isa ka rin ba sa nako-curious kung totoo nga ba may aswang? Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay patungkol ito sa karanasan ng ating bida na pangalanan na lang nating si Pedra. Walang eksaktong taon sa lugar ng Iloilo. Bata pa lamang ay matyaga na itong si Pedra. Lahat ay ginagawa niya, matustusan lamang ang sarili. Nakitira lang ito sa bahay ng tiyahin mula noong mamatay ang kanyang mga magulang. High school pa lang ay natuto na itong maglagari sa kung saang patimpalak at nagawa nitong maglako ng kung ano-ano may pandagdag lang sa baon. Sobrang aktibo sa paaralan si Pedra. Sumasali sa mga patimpalak gaya ng sayawan at pagkanta. Hindi para makakuha ng kung anong karangalan, kundi dahil iyon sa premyo, matalo o manalo man ay may pera pa rin. Nako, Pedra! Mag-ensayo ka na at maaga tayong mag-aayos ngayon. May kantahan sa kabilang barangay. Naku, 5,000 daw ang premyo. Sayang din yun pag hindi ka kasali. Sabi ng best friend niyang si RG. Sige, call ako dyan, Bex. Salamat ha. Pero ikaw ang mag-aayos sa akin. Tsaka pahiramin mo na din ako ng gown mo. Wala talaga kasi akong masuot bukas eh. Sagot naman ni Pedra. Ano pa nga ba? Kung hindi lang kita loves eh, pero may iba ako, Pedra. Malapit na ang graduation. Magkukulihiyo na tayo. Saan ka mag-i-enroll? Tanong naman pabalik ni RG. Hindi ko alam, Bex. Mahirap ang kulihiyo eh. Alam mo naman kahit baon ko, hindi ako naaabutan ni na Tia Beth. Pero sige, sisikapin kong makapag-racket pa ng marami. Tsaka, salamat ha. Tinutulungan mo ako. Sagot naman ni Pedra. Kinaumagahan, maaga pa lang sinundo na siya ng kaibigan. Nagpaalam ito sa tiyahin niya na mayroong siyang patimpalak na sasalihan. Nasanay na din ang tiyahin niya sa ginagawa ni Pedra. Sa totoong usapan, mas pabor sa kanila ang ginagawa ng dalaga kasi dahil dito nakakaabot pa ito ng pera sa tiyahin niya. Kasama ang kaibigan, sakay ng habal-habal, tinungo nila ang Karatig Barangay. Kay dami ng tao, fiesta pala at may patimpalak. Agaw pansin ang aura ni Pedra sa lahat ng mga kalahok. Hindi lang sexy ang dalaga kundi napakaganda niya. Habang nasa pila, may umagaw ng pansin ng dalaga. Ang isang lalaki na nakaupo mismo sa mesa ng mga hurado. Bahagyang ngumiti ito sa kanya. Naging magiliw din ang pagngiti niya dito. Ilang minutos lang ang nakalipas nang natapos ng maayos ang pagtatanghal at nakuha niya ang unang premyo. Halos maiyak si Pedra nung nalamang may-ari ng isang institusyon ang lalaking hurado na ngumiti sa kanya. Maliban sa berang napanalunan niya, nagkuha ito ng 3 kalahok para pagkalooban ng scholarship sa isang universidad sa Iloilo at isa doon ay napasama si Pedra. Naku, Peds! Masayang-masaya ako para sa'yo. Binabati kita. O ayan ha, alam kong hindi mo na yan palalampasin at dyan na din ako mag-i-enroll para magkasama tayo. Natutuwa ako para sa'yo, Peds. Sabi ni RG na nakangisi pa kaharap siya. Maraming salamat, Bex. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Kung hindi sa'yo, wala ako dito ngayon. Sabi naman ni Pedra. Nagyakap ang dalawang magkaibigan nang may biglang umubo sa likod nila.
Congratulations! Ang galing-galing mo dun kanina sa performance mo, Miss Solis. Pedra, right? Anyway, I just wanna say hi ng personal sa'yo. Medyo maraming tao kanina sa stage kaya hindi man lang kita nabati. So by the way, see you sa mga susunod na buwan. I do hope na i-grab mo ang opportunity. Ako mismo ang bahala ng kakailanganin mo. Just PM me, okay? Inabot ang calling card nito at nagpaalam na din sa kanila. Umuwi na din ang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, naging abala na din ang dalaga sa pag-aayos ng mga kakailanganin niya, maging ang pagtatapos ng sekundarya ay naging memorandum sa kanya. Maliban kasi sa mga talentong pinamalas niya, matalino si Pedra at nakuha niya ang unang pwesto sa batch nila. Maraming mga paaralan at universidad sa syudad ng Iloilo ang nagbukas para sa kanya. Pero parang may kung anong humihila sa kanya sa taong nag-alok ng kagandahang loob para kay Pedra. Natutuwa ako anak sa dedikasyon mo. Kung buhay pa sana ang mga magulang mo. Sabi naman ng kanyang tiya Beth. Nako Betchay, huwag kang magdrama dyan. Maswerte silang ipinanganak nila si Pedra. Mga langit nawa. Pero mauiba ako. Anak, tutuloy ka ba sa syudad? Ang tanong naman ng kanyang tiyo Renato. Hindi ko naman po ito magagawa kung hindi po sa mga pag-aalalay nyo, tiya at saka tiyo. Alam kong medyo nahihirapan din kayo sa akin pero pinagpasalamat ko sa Diyos na binigyan niyo ako ng bahay at pamilya. Tsaka, oo po, tutuloy po ako. Natawagan ko na ang opisina ni Mr. Hernandez. Sekretarya niya nga po ang nakasagot. Kung maaari daw, dumaan ako sa office nila bago sa dorm. Naayos na daw ang papasukan ko. Ipinapahabol na lang tong form ko. Sagot naman ni Pedra sa kanyang tiyo. O siya, ano man ang maging pasya mo anak, nandito lang kami. Anytime pwede kang umuwi. Sabi naman ng tiya Beth niya. Lumipas ang mga araw at naging abala ang dalaga sa paglilipat ng mga kakailanganin, lalo na ang mga personal na gamit. Lunes iyon ng umaga, maaga pa itong bumiyahe dala ang mga gamit pa syudad. Saktong 3:00 ng hapon nadating niya ang opisina ni Mr. Hernandez. Agad naman itong inasikaso ng sekretarya. Ilang minuto lang na ang nakalipas nang nakaharap niya ang binata na nasa formal na kasuotan. Nahiya pa itong si Pedra na tumingin sa suot niyang t-shirt at jeans. Kinakabahan ka ba, Miss Solis? Huwag kang mag-alala. Maikling paliwanag lang ito at magiging sistema ng scholar mo. Pagiging guro ang na-enroll mo, tama? Isa ako sa founder ng isa sa mga pampublikong paaralan dito sa Iloilo. Ang ginagawa namin, kumukuha kami ng mga tamang mag-aaral na pwede naming paaralin in return after maging ganap na guro. Bilang trainee ay papasok ito sa mismong hawak naming school. Huwag kang mag-alala, ang institusyon namin ay may pumapasok na mga donasyon na kung saan iyon ay gagamitin para sa pag-aaral mo. Ang paliwanag naman sa kanya ni Mr. Hernandez. Bali po kayo gagastos lahat? Paano po ang magiging allowance kung maging yung dorm? Tanong naman ni Pedra. Huwag kang mag-alala, miss. Kami na ang bahala. About sa mga allowances, lahat po kayo ay makaka-receive ng calls or message na galing sa opisina ko. Nothing to worry about. Any further information, you can ask my secretary. Let my secretary assist you to your dorm. Malapit lang din naman dito para makapagpahinga ka na. Pedra.
Ika naman ni Mr. Hernandez sa kanya. Napaisip ang dalagan na ang ganda ng hangarin ng may-ari ng institusyon, pero hindi niya alam na may malaking hamon siyang haharapin. Ilang sandali lang ay narating nila ang dorm. Walking distance lang din doon mula sa office ng may-ari. Pinakilala ang dalaga sa mga kasama niya. Nasa 11 sila sa loob at puro mga babae. Pinagtataka ni Pedra, pawang mahihina ang mga ito at pawang wala sa sarili kung sumagot maliban kay Gina. Nakangiting sinalubong siya at bago niyang ka-roommate si Gina. Paano Pedra? Iiwan na kita dito. Makisama ka na lang sa kanila. Any problem, pwede mo naman akong tawagan, okay? Sabi naman ng sekretarya. Okay po, salamat. Ang tugon naman ni Pedra. Umalis na ang sekretarya at sabay-sabay nagsalita ang mga kasama ni Pedra sa kakaibang boses. Nagtataka ito bakit parang may mali. Papasok sa silid niya nang hinila siya ni Gina papasok ng kwarto nila. Ang bahay ay merong 5 mga kwarto at tagdadalawa sa isang room. 2 palapag ito at sa baba ang kwarto ng katiwala ng bahay katabi ng kusina. Shhh! Huwag kang maingay. May kakaiba sa bahay na to. Pakiusap. Mamaya sa hapunan, huwag kang kumain ng inihahanda ng katiwala at baka magaya ka sa mga kasama natin. Sa napansin ko, halos lahat sila ay wala ng buhay. Mag-1 linggo pa lang kami dito pero hindi pa sila ganyan. Ewan ko ba kung ano ang nangyayari. Tsaka ito, hawakan mo. Pabaon niya ng tatay kong albularyo. Pabulong na sabi sa kanya ni Gina. Ha? Ano yung sinasabi mo? Maliit na bote. Anhin ko to. Ano to, Gina? Ang tanong naman ni Pedra na nalilito sa mga sinasabi ni Gina. Inamoy-amoy ni Pedra ang boteng iniabot ni Gina. Nang maya-maya ay biglang kumulo ang laman ng bote. Bilis, itago mo, nandyan sila, ang sabi naman ni Gina. Dali-dali niya itong pinasok sa bulsa ng pantalon. Maliit lang naman ang bote at kasya ito sa bulsa niya. Narinig nilang may kumatok. Tumayo si Gina na para pagbuksan ang pinto. Hay nako, Manang, ikaw pala. Ano po yon? Sabi naman ni Gina. Hindi, Gina, buksan mo, ibibigay ko ito sa kasama natin. Sagot naman nung Jessie na kaibigan din nila. Dalit-dali niya naman itong pinasok sa bulsa ng pantalon. Maliit lang naman ang bote at kasya ito sa bulsa niya. Narinig nilang may kumakatok. Tumayo si Gina para pagbuksan ang pinto. Manang, ikaw po ba yan? Ang tanong ni Gina. Hindi, Gina. Buksan mo ang pinto at may ibibigay ako sa kasama natin. Ang sagot naman ni Jessie sa kabilang pintuan. Pagbukas ng pinto ay may inabot itong isang maliit na bilao na may lamang malagkit. Galing daw ito sa magulang niya at pinadala sa kanya. Lahat ng kwarto ay hinatidan nito. At nagulat pa si Gina nang masarado ang pinto. Natigilan siya nung makita niyang basa ang pantalon ni Pedra. Nagreklamo ito na mainit ang pantalon sabay kuha ng maliit na bote. Naku, lagot. Hindi pala ang katiwala, Pedra. Huwag mong kainin ha. Kukuha lang ako ng kalamansi sa baba, sabi naman ni Gina na nag-aalala. Habang pababa ng hagdan, nakita niyang
nakita niyang isa nilang kasama na sarap sa pagkain ng malagkit. Yung tipong kay tagal hindi nito natikman ang pagkain na yun. Minuto na lang ang nakalipas nang bumalik siya na may bitbit na asin, bawang at kalamansi. Inabisuhan pala sa baba ng katiwala na may hindi magandang nangyayari. Pagpasok sa kwarto, naabutan niyang sinakmal na pala ng kasama nila si Pedra. Walang ano-ano'y kinuha niya ang asin at hinaplas ito sa mga pagmumukha ng mga kasama nila. Nabitawan ito si Pedra na halos habol ang hininga. "Pedra, bilis, tumayo ka na." "Naku, naloko na. Nayanggaw ang mga kasama natin," sabi naman ni Gina. Nagkagulo na sa loob ng dorm nang sabay-sabay ang mga itong nagsiangilan. Meron pang umungol na animoy sakit na sakit sa nararamdaman. Padilim na pala ng mga oras na yun, lalong nataranta silang dalawa kung ano ang gagawin. Kasama ang katiwala, akmang lalabas sila para makahingi sana ng tulong nang biglang may sumabunot kay Pedra. Nagtitili ito sa sobrang sakit. Nahimatay naman ang katiwala nang makita ang mukha ng aswang na halos mapunit na ang mukha sa haba ng mga pangil. Yung iba ay halos hindi na makilala sa mga malademonyo nitong mga anyo habang nakadapa sa sahig. Si Pedra, naramdaman niya ang nagiinit na bulsa. Sa kabilang banda, si Gina ay hawak ang asin at bawang, buong tapang nitong hinaplas sa aswang na nakahawa kay Pedra. Nagsisigaw ito sa hapdi. Sa mga sandaling iyon, nilagyan ni Pedra ng lana na may himag ang mga palad at buong tapang nitong pinaghahaplas sa aswang. Makalipas ang ilang minuto ay biglang may kumatok, si Mr. Hernandez kasama ang mga tanod sa lugar. Marami na palang nakarinig sa labas ng mga nangyayari. May isang concerned na kapitbahay ang tumawag sa may-ari. Pinilit na nilang buksan ang mga pawang nakalak na pintuan. Lumantad sa kanila ang mga mata ng katiwalang nakahandusay sa sahig. Si Gina at Pedra na nakaupo na nanginginig kaharap ang mga nakabulagtang na mga kasama. At kasama doon si Jessie. Iniinda ang init dala ng lana at himag na hinaplas sa katawan niya na animoy, tinapunan siya ng asido. Nagsipulasan din ang mga kasamang nasakop ng demonyo at hindi naabutan sa lugar. Hating gabi na nang dinala ng ang tatlo sa police station. Kahit anong kwento nila ni isa sa mga investigador ay hindi naniwala. Dinala din ang demonyo sa malapit na pagamutan sa pag-aakalang pinagtulungan ito. Ngunit sa hindi mapaliwanag na dahilan, bigla itong umapoy sa kinahihigaan. Dahil sa nangyari, pinasarado ni Mr. Hernandez ang dorm. Hinanap din niya ang pamilya ni Jessie para sana sa mga labi nito, pero hindi nila matrace kung taga saan, maging ang mga kasamahan naging sanhi ito ng palaisipan sa lahat. Nagpasya na ding umuwi na lang si Pedra. Dala ng takot sa pangyayari, mas pinili na lang nitong mag-enroll malapit sa pamilya at hindi na muling ninais pang makabalik sa syudad. Ito yung karanasan na kung saan marami talaga ang tataas yung kilay. Hindi makakapaniwala sa mga ganitong istorya kasi hindi naman tayo o sila ang naka-experience ng ganito. Ganun pa man, kung gaano man katotoo ang mga nilalang na sinasabi nilang mga aswang, siguro hindi naman dapat tayo matakot. Bagkos madalas kasi ang mga ganitong senaryo, ang mga ganitong kwento ay ginagamit lamang para makapanakot ng iba. Maraming salamat po sa
madaanan ng video na to. At sa muli, mag-subscribe na lang po kayo sa channel na to para po sa mga bagong uploads at mga bagong kwento na itatampok natin. Maraming salamat po. Babush!